Isang lalaking nanghihina ang natagpuan sa isang ilog sa Negros Oriental. Hindi kalayuan mula sa lalaki. Natagpuan naman ang bangkay ng isang dalagita. Ang biktima, gubad at may mga sugat sa katawan. Ano nga ba ang nangyari sa dalawa? Sa barangay Kayjokan, Valencia, Negros Oriental, isang katawan ng babae ang natagpuan. Wala itong saplot at naaagnas na rin ang mukha. Kapansin-pansin din ang bakas ng pagkakasakal sa leeg ng biktima. Ayon sa mga pulis, nasa 2 araw nang walang buhay ang biktima dahil sa may nakita ng uod sa mukha nito. Nang tanungin ng pulis ang sinasabing kapatid ng biktima, sinabi nito na ika-21 ng Hulyo ng umaga nang huli niyang makita ang kapatid niya. Kinilala naman ang biktima bilang si Ana Jane de la Cruz na 17 taong gulang. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa katawan ng biktima, sinasabing asphyxia o pagkakasakal at hypothermia o matagal na pagkakalantad sa malamig na temperatura ang naging mga sanhi ng kawalan ng buhay ng biktima. Si Ana Jane ay pang-4 sa 5 magkakapatid. Nag-aaral at magsi-senior high na sana ito. Ngunit nangyari ang mga hindi inaasahang insidente. Pangarap umano nito na maging isang nurse upang makatulong sa pamilya at ibang tao. Taong 2020 nang maulila sila sa ama at taong 2021 nakilala ng kanilang ina na si Annalyn ang isang lalaki na nagngangalang Mitchell Diego. Ayon sa kapatid ng biktima, tinuturing nilang parang amain ang sospek. Dagdag pa niya, naniwala rin kay Mitchell kahit ang mga kapitbahay nila dahil sa marunong at magaling itong makisama, mabait at maasikaso. Ika-17 ng Hulyo, taong 2023, isinugod sa ospital si Annalyn sa Dumaguete City sa Negros Oriental dahil sa sakit na anemia. Nang mga sandaling iyon, kailangan nilang bilhin agad ang mga gamot na kailangan ni Annalyn. Dagdag pa ng doktor na tumingin dito ay kailangan itong masalinan agad ng dugo upang maiwasan ang mas lalong paggrabe ng lagay ng pasyente. Dahil sa sitwasyon, nagpaalam si Mitchell na hihingi ito ng tulong sa mga kaibigan nito para mayroong maipambayad sa ospital. Niyaya nito si Ana na sumama dahil hihingi sila ng tulong. Sabi nito ay magtutungo sila sa Valencia bandang alas 6:45 ng umaga. Matapos ang ilang oras, bumalik mag-isa sa ospital si Mitchell upang sabihin na nakakuha na ito ng pera at ng mga sandaling iyon ay napanatag si Annalyn nang malaman niya na umuwi na ang kanyang anak na si Ana. Ngunit kinagabihan, nalaman ng kapatid ni Ana na si Jason na hindi pa nakakauwi ang kanyang kapatid. Naghanap sila kung saan-saan at nagtanong-tanong na rin sila sa mga kabarkada nito. Ngunit wala sa mga ito ang nakakita kay Ana at bigo silang matuntun ang dalaga. Dahil dito, ipinaalam nila sa inang si Annalyn ang pagkawala ni Ana at doon ay naging suwestyon ng ina na i-report na sa mga pulis ang nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kwento, noon ngang ika-22 ng Hulyo, nagpatuloy ang pamilya sa paghahanap sa nawawalang si Ana Jane. Natagpuan ang katawan ni Ana sa masukal na bahagi ng Valencia at labis ang pinaghihinagpis ng ina nitong si Annalyn nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak. Hindi makapaniwala ang pamilya ng biktima kung papaano nagawang tapusin ng amain nitong si Mitchell ang buhay ni Ana Jane. Ayon sa investigasyon, ang huling nakasama ni Ana ay si Mitchell. Ngunit ng ika-23 ng Hulyo, wala na itong buhay nang matagpuan. Ayon pa rito, sakay sina Mitchell at Ana ng motorsiklo nang makarating sila sa masukal na bahagi ng Kayjokan sa bayan ng Valencia. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulis, habang naglalakad, hinatak ni Mitchell si Ana Jane sa gitna ng gubat at dito na ginawa ng sospek ang maitim nitong bala. Sinasabing nanlaban pa ang biktima at bakas ito sa mga natamo nitong gasgas at doon nga ay ginalaw na ang biktima. Matapos ang paggalaw, sinakal ng sospek ang biktima hanggang sa malagutan ito ng hininga. Matapos ang insidente, umalis ang sospek na tila walang nangyari at nagawa pa nitong magtungo sa ospital
kung saan nagpapagaling si Annalyn. Dahil sa ginawang pag-amin ng sospek sa krimen, tuluyan itong inaresto ng mga pulisya. Batay sa salaysay ni Michelle, hindi niya sinasadya ang nangyari. Nagamit lamang umano siya ng ipinagbabawal na gamot ng umaga na iyon, kaya nagawa niya ang krimen. At nang makonsensya na siya, ay inamin na niya ang kasalanang ginawa niya. Dagdag pa niya, sising-sisi siya sa nangyari dahil parang anak na rin ang trat niya kay Anna Jane. Nahaharap naman sa kasong pagpatay at panghahalay ang sospek. Kasalukuyan itong nasa kustodiya ng Valencia Municipal Police Station. Ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan, 3 araw matapos huling makita ni Annalyn ang anak. Muli niyang nasilayan si Anna Jane, ngunit sa mga oras na iyon ay wala na itong buhay. Ang sinapit sana ng biktima ay maging aral sa ating lahat na lalo na tayong mag-ingat sa kahit anong sirkumstansya. Huwag natin ibigay ang ating lubos na tiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Ingatan po natin ang ating sarili, lalo na ang ating pamilya, dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha.